Minsan nang hawak ng Espanya ang mundo. Noong ika-16 na siglo, hindi ang Gran Britanya ang nagtaas ng bandila ng pinakamalaking imperyo sa mundo, kundi ang Espanya. Sa unang pagkakataon sa kasaysayan, isang korona lamang ang namuno sa isang pandaigdigang imperyo na umaabot mula Europa hanggang Aprika, mula sa Amerika hanggang Asya. Kinontrol nila ang mga teritoryong napakalawak kaya't nagsimulang sabihin ng mga kontemporaryo, hindi kailanman lumulubog ang araw sa Imperyong Espanyol, isang pariralang hiniram ng mga Briton kalaunan. Ngunit ito ang kabalintunaan. Ang pinakamayamang imperyo na nakita ng mundo ay gumuho sa ilalim ng bigat ng sarili nitong kayamanan. At ang dahilan kung bakit ito ay may kaugnayan pa rin ngayon ay simple. Dahil tulad ng Espanya noon, madalas nating napagkakamalang ang biglaang pagdagsa ng pera bilang tunay na kayamanan. At ang pagbagsak na kasunod nito ay palaging nakapinsala. Nang pumasok ang Espanya sa bagong mundo pagkatapos ng 1492, natamaan nila ang tila walang limitasyong jackpot. Ang ginto at pilak, sa dami na hindi maisip ng anumang kaharian ng Europa, ay ibinuhos sa mga kamay ng Espanya. Ang pananakop sa Mexico noong 1521 ay nagpabagsak sa Imperyong Aztec na nagbigay sa Espanya ng access sa mga mayayamang minahan ng Zacatecas. Pagkalipas ng isang dekada, winasak ng pananakop sa Peru ang Imperyong Inca at nabuksan ang bundok ng Pilak ng Potosi, isang minahan na napakalawak na tinawag na bundok na kumakain ng tao. Sa loob ng mahigit isang siglo, ang lugar na ito ay nagpapanatili ng isang kadena ng mga barkong pangyaman na tumatawid sa Atlantiko. Mula 1500 hanggang 1650, tinatayang nag-angkat ang Espanya ng humigit kumulang 180,000 tonelada ng pilak at 2,000 tonelada ng ginto. Upang ilagay ito sa perspektibo, ang dami ng pilak na ito ay higit pa sa lahat ng pilak na minainan ng buong Europa sa nakaraang 1,000 taon na pinagsama. Ang kayamanang ito ay hindi lamang humubog muli sa Europa. Binago nito ang mundo. Mula sa Sevilla at Cadiz, dinala ng mga barkong Espanyol ang mahalagang metal sa silangan patungo sa Mediterranean, hilaga patungo sa Low Countries, at patawid sa Pasipiko patungo sa Maynila, kung saan ang pilak ay pinagpapalit para sa seda at porselana ng China. Ito ang pagsilang ng unang tunay na pandaigdigang ekonomiya, at ang Espanya ay nasa sentro ng sistemang iyon. Para sa mga Amerikano ngayon, ito ay isang nakamamanghang katotohanan. Nang itatag ang Jamestown, ang unang kolonya ng Britanya noong 1607, isa lamang itong naghihirap na latsyan, habang ang Mexico City ay mayroon ng mga universidad, palimbagan at kahangahangang mga katedral. Ang Lima ay isa ng maunlad na metropolis. Ang St. Augustine sa Florida, na itinatag ng Espanya noong 1565, ang unang permanenteng paninirahan ng mga Europeo tinatawag ngayong Estados Unidos, na nauna sa Jamestown ng 4 na dekada. Hindi lamang nauna ang Espanya, nagtatayo sila ng pandaigdigang infrastruktura, habang ang Britanya at Pransya ay nahirapan pa rin sa kanilang mga bumagsak na kolonya. Gayunpaman, ang imperyong ito, na pinalakas ng dumadagsa na daloy ng mahahalagang metal, ay hungkag mula sa loob. Napagkamalan ng Espanya ang kayamanan bilang kayamanan. Totoo ang pilak, ngunit ang kanilang paggamit nito ay naging kahinaan. Sumabog ang mga presyo sa Espanya. Sa pagitan ng 1500 at 1600, laganap ang implasyon, kung saan ang mga presyo ay tumaas ng 4 na beses sa loob ng isang siglo. Nahirapan ang mga ordinaryong Espanyol makakuha ng tinapay at damit, kahit na ang kanilang bansa ay nasa tuktok ng mga bundok ng pilak. Bakit? Dahil ang pera ay nananatili lamang ang halaga nito kapag ito ay sapat na mahirap pagkatiwalaan. Kapag napakaraming mahalagang metal ang bumabaha sa isang ekonomiya, bumabagsak ang kapangyarihan nitong bumili. Isipin ang isang bayan kung saan ang isang tinapay ay nagkakahalaga ng isang barya. Bigla, ang bilang ng mga barya na umiikot ay tumataas ng 10 beses, ngunit ang bilang ng mga panadero at tinapay ay nananatiling pareho. Napagtanto ng mga panadero na mas maraming pera ang mga tao, kaya tinataasan nila ang mga presyo. Di nagtagal, ang tinapay ay nagkakahalaga ng 2, 3, pagkatapos ay 4 na barya. Hindi dahil mas masarap ang tinapay, kundi dahil nawala ng halaga ang pera. Iyan ang kapalaran ng Espanya. Tinatawag ng mga ekonomista ang fenomenong ito na revolusyon sa presyo, ang unang pangunahing alon ng pandaigdigang implasyon na pinasimula ng labis na pilak na humahabol sa labis na ginto. Kaunti lang ang mga produkto, ngunit hindi pantay ang epekto ng implasyon sa lahat. Ang mga elite na maagang nakakuha ng pilak, ang mga maharlika, mga ngalakal at mga bankero,
ay nakinabang bago pa man mag-adjust ang mga presyo. Samantala, ang mga ordinaryong taong nabubuhay sa takdang sahod ay naiiwan. Ang ironiya ay malupit, habang dumarami ang pilak na ipinapasok ng Espanya, lalo itong naghihirap. Ang dapat sana isang biyaya ay nauwi sa isang lason. Lumalim ang mga pagkakamali. Sa halip na mamuhunan sa mga industriyang lumilihan ng halaga, nilustay ng Espanya ang kayamanan nito sa mga inaangkat na produkto. Ang mga mangangalakal na Italyano, mangalakal na Dutch at mga manggagawang Aleman ay yumaman sa pagbebenta ng mga mamahaling produkto sa Espanya at pinabayaran ng pilak mula sa Amerika. Unti-unting humina ang mga industriyang domestiko ng imperyo. Bakit magtatayo ng mga pabrika o mga network ng kalakalan kung maaari ka lamang maghintay sa pagdating ng mga barkong may dalang kayamanan? Binago ng Espanya ang sarili nito bilang isang bansang consumer, hindi isang producer. Kahit na muling ipinuhunan ng mga karibal nito, ang bawat sentimong maaari nilang samsamin, sakupin o kikitain. At siyempre, nilustay ng mga monarkang Espanyol ang napakalaking halaga sa digmaan. Itinuring ng dinastiyang Habsburg ang sarili bilang tagapagtanggol ng Katolisismo pagkatapos ng Reformasyon, at ang misyong iyon ay may malaking gastos sa pananalapi. Ang mga kayamanan mula sa Mexico at Peru ay ginamit upang pondohan ang mga digmaan laban sa Imperyong Ottoman, bayaran ang mga hukbong sumusupil sa rebelyong Dutch, at panatilihing nakabaon ang Espanya sa mga digmaang relihiyoso sa France. Nagbuhos ng pera ang dinastiya sa digmaang 30 taon, isa sa mga pinakamadugong tunggalian na nasaksihan ng Europa, kung saan nag-aaway ang mga bansang Katoliko at Protestante sa buong kontinente. Maging ang kilalang-kilalang Spanish Armada noong 1588, isang napakalaking puwersang pandagat na ipinadala upang durugin ang protestanteng Inglaterra, ay pinalakas ng pilak mula sa Bagong Mundo. At nang mabigo ang plota na iyon, ang pinansyal na pagkabigla ay nakapipinsala. Kaya saan napunta ang lahat ng ginto at pilak na iyon? Sa mga larangan ng digmaan, sa mga barko at sa mga utang. Dahil hindi lamang ginastos ng Espanya ang mga kararating lamang, nanghiram din sila laban sa mga kayamanang hindi pa dumarating. Ang mga pamilyang bangko ng Aleman tulad ng mga Fugger at kalaunan ng mga taga-pondo ng Guianis ay nagpahiram sa maharlikang pamilya ng napakalaking halaga na sinigurado ng mga kargamento ng pilak sa hinaharap. Sa teorya, ito ay isang napakatalino na ideya. Ang mga minahan ng pilak sa Potosi ang magpapanatili sa pagdaloy ng pilak magpakailanman. Ngunit sa katotohanan, ito ay isang landas ng pagpapakamatay. Kung ang isang plota ay maantala, lumubog sa isang bagyo o maharang sa laot, ang Espanya ay malulugi. At nangyari iyon ng maraming beses, 4 na beses sa ika-16 na siglo lamang. 1557, 1575, 1596 at 67. Isipin na ikaw ang pinakamayamang imperyo sa mundo, ngunit kailangang magdeklara ng pagkabangkarote bawat ilang dekada. Yan ang realidad ng Espanya. At sa loob ng marupok na sistemang iyon, lumitaw ang pamimirata. Hindi lamang sila mga basta-basta magnanakaw. Sila ay mga sandata ng digmaang pang-ekonomiya. Naunawaan ng Inglaterra at Netherlands na kung tatamaan nila ang mga barkong pangyaman, hindi lamang nila magnakaw ng ginto at pilak, kundi sisirain din nila ang kredito ng Espanya. Si Francis Drake, na sinuportahan ni Reyna Elizabeth, ay umikot sa mundo noong 1580s. Dinambong ang mga barkong pangkalakal ng Espanya at bumalik na may kayamanang nagkakalaga ng kalahati ng taunang kita ng Inglaterra. Si Piet Hein, isang kapitan ng pribadong barkong Dutch, ay sumamsam ng isang armada ng kayamanan ng Espanya sa baybayin ng Cuba noong 1628 na nakakuha ng 11 milyong guilder na halaga ng pilak. Ang isang dagok na iyon ay halos magdulot ng isa pang pagbagsak sa pananalapi ng Espanya. Ang bawat nawalang armada ay hindi lamang isang masamang araw sa dagat. Ito ay isang agarang default ng Estado. Isinangla ng Espanya ang kayamanan nito sa hinaharap at nang sakupin ito ng mga pirata o bagyo, ang mga nagpautang sa buong Europa ay naiwang hindi nababayaran. Samantala, muling ipinuhunan ng Inglaterra at Netherlands ang kanilang ninakaw na pilak sa kanilang mga hukbong dagat, bangko at mga kumpanya ng kalakalan, ang mga pundasyon ng kanilang mga imperyo sa hinaharap. Ang linya ng buhay ng Espanya ay naging sakong ng Achilles nito. Maaring ginamit ng mga pinunong Espanyol ang daloy ng ginto at pilak upang bumuo ng isang napapanatiling ekonomiya. Maari silang mamuhunan sa industriya ng tahanan, hinikayat ang inobasyon o bumuo ng isang sistema ng buwis na namamahagi ng kayamanan ng patas sa buong lipunan. Ngunit sa halip,
Itinuring nila ang pilak bilang isang hindi maubos na mapagkukunan at ang monarkiya ay nahulog sa pinakamapanganib nitong bitag, isang pagkagumon sa utang. Mula noong kalagitnaan ng 1500s, ang mga monarkang Espanyol ay nangutang ng malaki batay sa mga paglalakbay sa kayamanan sa hinaharap. Ang mga dinastyang pagbabangko ng Aleman tulad ng mga Fugger at kalaunan ang mga taga-Genoese na taga-Pinansya ay nagkaloob ng malalaking pautang kapalit ng mga bahagi sa mga paparating na fleet. Ito ay isang malaking laro sa pananalapi. Ang pilak ay darating sa Seville. Ang mga utang ay babayaran. Ang siklo ay nagpatuloy, ngunit mayroong isang nakamamatay na depekto. Kung hindi darating ang pilak, ang Espanya ay malugi at ang mga pagkabangkarote ay madalas. Ang imperyo ay nagdeklara ng pagkabangkarote noong 1557, pagkatapos ay muli noong 1575, na sinundan ng 1596 at 1507. Apat na pambansang pagkabangkarote sa loob lamang ng kalahating siglo. Isipin ang pinakamayamang imperyo sa mundo na nagtataglay ng mas maraming kayamanan kaysa sa anumang ibang kaharian sa kasaysayan. Ngunit patuloy na sinasabi sa mga nagpapautang nito, hindi namin mababayaran ang aming mga utang. Bahagi ng dahilan ay nagmula sa digmaan. Ang mga monarko ng Habsburg ng Espanya ay nakita ang kanilang sarili hindi lamang bilang mga hari, kundi pati na rin bilang mga tagapagtanggol ng simbahang Katoliko-Ortodokso pagkatapos ng Reformasyong Protestante. Ang misyong iyon ay nagkakahalaga ng napakalaking halaga ng pera. Ang pilak mula sa Amerika ay nagpondo sa mga kampanya laban sa Imperyong Ottoman sa Mediteraneo, ang brutal na pagsupil sa pag-aalsa ng mga Dutch at mga digmaan laban sa Protestanteng Inglaterra. Ang Spanish Armada pa lamang ay nagkakahalaga ng milyon-milyong dukat noong 1588, katumbas ng bilyon-bilyong dolyar ngayon. At nang mabigo ang plota na ito, ang mga pagkalugi ay hindi lamang militar. Ito ay isang tunay na dagok sa pananalapi. Gayunpaman, nagpatuloy ang mga digmaan. Ang digmaang 30 taon na tumagal mula 1608 hanggang 1548 at winasak ang Europa ay nilamon ang mga kayamanan ng Espanya sa isang nakakatakot na bilis. At dito lumilitaw ang isang mapait na kabalintunaan. Bihirang manatili ang pera sa Espanya. Ang mga mahahalagang metal ay dumadaloy sa mga kamay ng Espanya na parang tubig na dumadaan sa isang salaan. Ang mga tagagawa ng barkong Italyano, mga mangangalakal ng Flanders at mga bangko ng Aleman ay binabayaran ng pilak na nagpayaman sa mga karibal na ekonomiya. Kumonsumo ang Espanya habang ang iba ay gumagawa. Ang bawat bagong plota na dumarating sa Seville ay nagpayaman sa mga dayuhang nagpapautang habang pinalalabas ang mga industriyang domestiko ng Espanya na umaasa sa mga inaangkat at mga pautang sa ibang bansa. Pininsala ng monarkiya ang sarili nitong lokal na ekonomiya. Ikinulong ang sarili sa isang siklo ng pagdepende. Pagkatapos ay dumating ang panahon ng pamimirata. Ang mga plota ng kayamanan ang siyang buhay ng Espanya, ngunit isa ring tahasang target. Ang mga barkong ito ay nagdadala ng kung ano talaga ang suweldo ng imperyo. Napakalaking mga paglalakbay sa pilak mula Veracruz o Havana patungong Seville. Ang pagkawala ng isang plota ay hindi lamang isang abala, kundi isang sakuna. Noong 1628, sinamsam ng pribadong pirata ng Olandes na si Piet Hein ang isang plota ng kayamanan sa baybayin ng Cuba na nagkakahalaga ng mahigit 11 milyong guilder. Ang isang dagok na ito ay sumira sa kredibilidad ng Espanya na sumira sa tiwala sa kakayahan ng monarkiya na bayaran ang mga utang nito. Sina Francis Drake, John Hawkins at marami pang ibang pribadong pirata ng Britanya na lisensyado mismo ni Reyna Elizabeth II ay ginawang patakaran ng Estado ang pamimirata. Ang bawat galeon na sinamsam ng mga pirata ng Britanya o Olandes ay hindi lamang mga samsam ng digmaan. Ito ay digmaan pang ekonomiya. Muling ipinuhunan ng Britanya at Netherlands ang pilak na iyon sa hukbong dagat, mga bangko at mga kumpanya ng kalakalan. Ang dugong buhay ng Espanya ay pinatuyo at ginawang pundasyon para sa mga karibal na imperyo. Ang pag-asa na ito sa mga plota ng kayamanan ay lalong nagpahina sa Espanya. Ang ibang mga kapangyarihan tulad ng Britanya at Republikang Olandes ay nag-iba-iba ng kanilang kayamanan sa kalakalan, agrikultura at kalaunan ay industriya. Itinaya ng Espanya ang lahat sa mahalagang metal. Kapag dumaong ang isang plota, binabayaran ang mga utang at nagpapatuloy ang sistema. Kapag nawala ang isang plota, agad na nalugmok ang monarkiya sa krisis.
hindi nabayaran o kailangang manggutang muli ng labis. Hindi lamang basta nagnanakaw ng ginto ang mga pirata. Hinihila nila ang mga ladrilyo ng paunti-unti mula sa mga pundasyon ng imperyo ng Espanya. Hanggang sa unang bahagi ng ika-17 siglo, mukhang makapangyarihan pa rin ang Espanya sa mapa. Ang kanilang imperyo ay umaabot sa mga karagatan. Ang kanilang mga hari ay naninirahan sa mga mararangyang palasyo. Ang kanilang mga engrandeng katedral ay umaapaw sa mga kayamanan mula sa Amerika. Ngunit sa pananalapi, ang imperyo ay walang laman. Sinira ng implasyon ang kasaganaan sa loob ng bansa. Ang utang ay nagtali sa monarkiya sa mga dayuhang bankero. At ang pamimirata ay ginawang isang nakamamatay na kahinaan, ang pinakamalaking asset ng Espanya. Para sa mga ordinaryong Espanyol, ang kayamanan ay isang ilusyon. Tumaas ang mga presyo, tumigil ang sahod, at tumaas ang mga buwis upang bayaran ang tila walang katapusang mga digmaan. Ang pinakamayamang imperyo sa mundo ay nilalamon ang sarili nito. Habang ang Espanya ay natisod sa bigat ng sarili nitong kayamanan, tahimik na pinag-aralan ng ibang mga kapangyarihan ang mga pagkakamali nito. Napagtanto ng mga Ingles, Olandes at kalaunan ng mga Pranses na ang ginto at pilak lamang ay hindi makakapagtayo ng imperyo. Ang sistema ng Espanya ay tinayo sa pagsasamantala, mga minahan, tributo at mga plota ng kayamanan. Ang mga kolonya sa Amerika ay umiral upang ilipat ang kayamanan pabalik sa inang bansa, hindi upang umunlad sa mga maunlad na ekonomiya. Ito ay isang modelo ng pandarambong, hindi produksyon. Sa kabaligtaran, ang Grand Britannia ay bumuo ng mga kolonya na lumikha ng napapanatiling halagang pang-ekonomiya. Ang Hilagang Amerika ay hindi mayaman sa ginto o pilak, ngunit gumawa ito ng tabako, asukal, troso at kalaunan ay bulak, mga mapagkukunang nagpapasigla sa industriya at kalakalan. Sa halip ng mga plota ng kayamanan, ang Britanya ay nagtayo ng mga pribilehiyadong kumpanya tulad ng East India Company at nagpaunlad ng mga institusyong pangbangko. Mga kalakal sa London, itinatag ng mga ngalakal na Dutch ang Amsterdam Stock Exchange at ginawang sandata ng pandaigdigang kalakalan ang kanilang hukbong dagat. Hindi naghintay ang mga karibal na ito na dumating sa kanila ang kayamanan. Nagtayo sila ng mga sistemang patuloy na lumilihan ng kayamanan. At nang makuha nila ang pilak ng Espanya sa pamamagitan ng pamimirata o kalakalan, muling ipinuhunan nila ang kayamanang iyon na lalong nagpapataas ng kanilang kapangyarihan, habang ang Espanya ay lalong naubos. Ito ang pangunahing pagkakaiba. Sinukat ng Espanya ang kayamanan sa pamamagitan ng kayamanan. Sinukat ng Inglaterra at Netherlands ang kayamanan sa pamamagitan ng mga sistema. Ang isa ay may hangganan, ang isa ay may kakayahang magparami ng sarili, at malinaw na ipinakita ng kasaysayan kung alin ang mas nagtatagal. Pagsapit ng kalagitnaan ng 1600s, kitang-kita ang pagbagsak ng Espanya. Ang dating makapangyarihang armada ay isang anino ng dating sarili nito. Ang implasyon at paulit-ulit na pagkabangkarot ay nagpahina sa pananampalataya sa monarkiya. Ang digmaang 30 taon ay sumira sa mga pambansang kaban ng bayan. Nakamit ng Republikang Dutch ang kalayaan at nagtayo ng sarili nitong imperyong pangkalakalan. Lumakas ang hukbong dagat ng Britanya at ang sistema ng pagbabangko nito ay lalong naging sopistikado. Napanatili ng Espanya ang teritoryo nito, ngunit kulang sa lakas pinansyal upang protektahan o paunlarin ito. Ang imperyong nagdulot ng takot sa Europa noong mga 1500 ay naging isang naglalahong higante pagsapit ng mga 1500. Gayunpaman, ang kwento ng pagbagsak ng Espanya ay hindi lamang tungkol sa mga hari, pilak o mga pirata. Ito ay tungkol sa ilusyon ng kayamanan. Kapag ang pera ay dumadaloy ng malaki, mula man sa mga yamang mineral, kredito o mga modernong palimbagan, ang tukso ay palaging pareho. Gastusin ito, manggutang laban dito, sayangin ito sa digmaan o luho. Ngunit kung walang disiplina, nang walang pamumuhunan sa tunay na produktibidad, ang pera ay sisira sa mismong pundasyon ng lipunan. Naramdaman ito ng mga magsasakang Espanyol hanggang sa kaibuturan. Napanood nila ang pagbuhos ng pilak sa Seville para lamang makita ang pagtaas ng presyo ng tinapay na hindi nila maabot. Ngayon, pinapuod ng mga nag-iipon ang implasyon na sumisira sa kanilang mga sahod at kapangyarihang bumili, kahit na tinitiyak sa kanila ng mga pamahalaan na nananatiling malakas ang ekonomiya. Maaring magkaiba ang mga mekanismo, ngunit pamilyar ang sakit. Ang pamimirata noong ika-17 siglo ay mayroon ding modernong resonansya. Ang mga plota ng kayamanan ng Espanya ay mahina dahil itinuon nila ang kanilang kayamanan sa isahan at malalaking kargamento.
Ang mga ekonomiya ngayon ay nakatuon din sa kayamanan sa mga marupok na sistemang pinansyal, mga bangkong masyadong malaki para mabigo, o mga pamilihan ng utang na nakabalanse sa manipis na linya ng kumpiyansa. Kapag lumubog ang isang barko o bumagsak ang isang bangko, kumakalat ang pagkabigla na nagbabanta sa mga default at krisis. Ang pagkatalo ng Espanya sa kamay ni Piet Hein noong 1628 ay hindi na iba sa isang pagbagsak sa pananalapi ngayon. Isang pangyayari lamang ang naglalantad sa kahinaan ng buong sistema. Malupit ngunit malinaw ang aral. Ang kayamanan ay hindi kayamanan. Ang pilak ay hindi seguridad. Ang tunay na kayamanan ay nagmumula sa mga sistemang lumilikha ng halaga sa paglipas ng panahon, mula sa mga pamuhunan sa produktibidad, mula sa mga institusyong may kakayahang magtagal. Itinulak ng Espanya ang sarili nito sa pagkabangkarote sa pamamagitan ng paniniwala na ang pagkakaroon ng kalahati ng mundo at isang hindi maubos na supply ng pilak ay nangangahulugan ng walang hanggang kapangyarihan. Sa katotohanan, nagdala lamang ito ng kahinaan. Mas malalim na naunawaan ng kanilang mga karibalang laro at minana nila ang hinaharap. Hindi eksaktong naulit ang kasaysayan, ngunit ang ritmo nito ay mahirap balewalain. Gumuho ang pinakamayamang imperyo sa mundo dahil napagkamalan nitong kayamanan ang kayamanan. At bawat lipunang umuulit sa pagkakamaling iyon na bumabaha ng pera sa ekonomiya habang niluluwagan ang mga pangunahing pundasyon nito ay tumatahak sa parehong landas. Ang tanong ay hindi kung maulit ba ang kasaysayan, kundi kung pakikinggan ba natin ang babala. Kung magbibigay ito sa iyo ng bagong pananaw, mangyaring mag-subscribe. Ang kasaysayan ay laging may sagot.